Pagpasok ng Disyembre, plano ipatupad ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa sibuyas at carrots. Ngayon pa lang, umaalma na ang ilang nagtitinda ng gulay. May unang balita live, si Jomer Apresto. Jomer? Susan, good morning. Malayo raw sa katotohanan na maibaba sa 120 pesos ang kada kilo ng lokal na pulang sibuyas at puting sibuyas sa darating na Disyembre. Ayon sa ilang tindera ng gulay dito sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila. Wala na raw kasing makuha na supply ng lokal na puting sibuyas habang nasa 300 pesos na ang lokal na pulang sibuyas. Pumalo na sa 300 pesos per kilo ang bentahan ng lokal na pulang sibuyas sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila. Mas mataas yan ng 6 na piso kumpara sa price monitoring ng Department of Agriculture na nasa 294 pesos na ang kilo. Ayon sa tinderang si Aling Florentina, dahil yan sa epekto ng nagdaang bagyong Uwan. Nasa 180 pesos lang noon ang bentahan nito bago tumama ang bagyo. Sa puting sibuyas, mahigit isang buwan na raw silang walang mahanap na supply sa kanilang pinag-aangkatan sa Divisoria. Sabi ng DA, target nilang ipatupad sa Disyembre ang 120 pesos na maximum suggested retail price sa presyo ng sibuyas at carrots. Kakayanin naman daw yan kung imported na carrots at sibuyas ang usapan dahil ganyan na ang presyo ng mga ito sa ngayon. Pero kung lokal na sibuyas ang usapan, malabo raw ito. Wala, hindi po kaya yan. Kasi sabi po yung mga ano namin, wala na rin stock. Puro imported na yung asa bodega. Ang tindera namang si Aling Dorothy, puro imported na sibuyas at carrots na ang paninda dahil mataas na raw masyado ang puhunan o di kay wala ng supply ng lokal sa Balintawak Market. Nasa 120 pesos ang benta niya sa imported na pula at puting sibuyas. Malayo yan sa monitoring ng DA na nasa 260 pesos kada kilo. Nasa 100 pesos naman ang benta niya sa kada kilo ng imported na carrots. Mas mababa ng halos 50 pesos kumpara sa price monitoring ng DA. Hindi nabibili yun pag mataas na. Mahirap ibenta. Papaaway ka pa nga eh. Mahal naman magtinda, sasabihin sa'yo. Sabi po ng mga tindera ng gulay rito, kung may dapat pababain sa presyo, ay ang presyo dapat ng siling labuyo na sumipa na sa 400 pesos ang kilo. Base naman sa price monitoring ng DA, nasa 518 pesos na ang kilo nito. Susan, umaasa naman ang mga tindero na bago ang Pasko, bababa na ang presyo, hindi lang ng sibuyas at carrots, kundi pati na rin ang iba pang gulay. At live mula dito sa Sampaloc, Maynila, ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Matinding baha ang naranasan sa ilang lugar sa Bacolod at Iloilo City dahil sa bagyong Verbena. Daan-daang pamilya ang inilikas at nananatili sa evacuation centers. May unang balita live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Susan, naging kalmado na ang panahon dito sa Bacolod City at ilang bahagi ng Negros Occidental mula kagabi. Pero di pa munang pinayagang makabalik sa kanilang mga tahanan ang mga inilikas na mga residente mula sa naranasang pagbaha kahapon. Mahigit 3,000 na individual o mahigit 900 na pamilya ang nasa evacuation center sa Bacolod City. Sa tala ng Bacolod City RRMO, 26 na barangay ang binaha dahil sa ulan na dala ng bagyong Verbena. Isa sa mga pinakanapuruhan ay ang barangay Mandalagan. Sa videong kuha ng residente, tila rumagasang tubig sa ilog ang bahang pumasok sa mga bahay. Sa barangay 39, sa bubong muna na natili ang ilang residente hanggang dumating ang rescuers. May mga bahay namang tinangay ng baha sa barangay 40. Masakit eh. Bisa nisa, wala kami may na pahuas, gitinan balay namon. Mga bayo, gamit, lamisa, bangko, electric fan, tanan-tanan, wala, bilin sa nisa. Ang mga taga-barangay Singkang Airport sa simbahan muna tumuloy. Batian ka pangadaan. Sakit pa ako mga tiil, din ko tindog. Halin sa balay hinahulay ka pamahaw kabataan. Wala pa kami kaaway, wala kami kitigang. Siyempre, kasubo way pagani nag-abot ang ayuda. Santino, lain naman nga bagyo ang nag-abot. May ilang motorista namang stranded dahil sa baha. Sa Iloilo City, binahari ng ilang pangunahing kalsada. Sa Huervana Street sa La Paz, may ilang residenteng sumuong na lang sa baha. Expected naman nga baha, ma-di permit ag-ulan. Ginlakatula kaya malang da balay namo. Sa tala ng LGU, 30 na barangay ang binaha dahil sa malakas na ulan.
May 18 na pamilya nang inilikas. Sa Barangay Lopez Haina Norte, La Paz, may ilang residente ring lumikas dahil sa baha. Kung magtiner, pagid kami to mataas, pagid sa. Tumaas rin ang taas ng tubig sa ilang creek sa lungsod. Susan, magdamag na nagsagawa ng clearing at flushing operation ng LGU sa mga binahang kalsada para madaanan na ng mga motorista. Sa huling tala ng LGU, mahigit 2,000 mga pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center sa mga oras na ito. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Matagal na raw alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue ng insertion sa budget ayon kay Botas Representative Toby Chanco. Kaya anya, na-hold noon ang mga pondong kaduda-duda. Sa panibago namang video ni Saldico, sinabi niyang personal niyang nakausap ang Pangulo kaugnay ng pagsingit ng pondo sa 2025 budget. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Personal umanong nakausap ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y budget insertion sa 2025 national budget. Sabi ni Ko sa bagong video, si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz ang nag-ayos ng kanilang pulong noong Marso. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Bukod sa 100 billion pesos, humirit pa raw ang Pangulo ng dagdag na 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ayon kay Ko, kahit sa panukalang 2026 budget na tinatalakay pa ngayon ng Kongreso, may mga pinasingit daw na mga proyekto ang Pangulo. Kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget, kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. Idinawit din ni Ko si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa budget insertions. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Kasabay niyan ang paglalabas ni Ko ng umano'y listahan ng mga insertion ng nakababatang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin
nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Ang mga akusasyon ni Ko, tinawag ni Congressman Marcos na destabilization. Base raw sa intel, nakipagkasundo si Ko sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno para anya matakasan ang kanyang mga krimen. Kahit sino naman daw ay pwedeng umupo sa harap ng kamera at magpakalat ng mga kasinungalingan. Tinawag pa niyang bagong kampyon ng mga DDS si Ko na ang mga pahayag-an niya ay katang-isip at mali. Inalis din anya si Ko bilang chairperson ng House Committee on Appropriations hindi dahil sa kapritsyo lang ng isang individual, kundi dahil sa kasakiman daw nito at katiwalian. Panawagan pa ni Marcos sa publiko, huwag magpabudol kay Zaldico. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang kaugnay ng mga sinabi ni Ko. Si Cadiz naman, naka-leave daw ngayon at inaasahang babalik sa November 28. Dalawa po kami na hindi na-assignan to interview any of the witnesses. Hindi visible sa akin yung mga evidence being gathered, yung testimonies ng potential witnesses. Similarly with Yusek Cadiz. So, until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations relative to the flood control issues of the Department of Justice. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, nalaman ng Pangulo ang tungkol sa budget insertion kaya pinahold daw niya ang mga pondo na na-flag ng ehekutibo. Alam niya yung mga insertions kasi di ba yun ang naging role ko nung Marso eh. Kasi nung January, di ba pinahold lahat. So yung Senate, binigay nila yung listahan nila within 3 days. Yung House, 3 buwan na hindi binibigay. So yun yung naging role ko nung January, pag-aralan. And as of July 29, after the SONA, may nakahold pa dyan na 80 billion na hindi na talaga ni-release eh. Kasi yun yung kaduda-dudang mga proyekto, no? Hindi ito in defense, no? But I have to say what really happened, di ba? Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang kaugnay nito. Sa gitna ng mga isyu sa pondo, naghain ang Makabayan Block ng resolusyon para paimbestigahan sa Kamara ang mga pahayag din ako at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Marami na raw impeachable offense si Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, hindi raw siya maghahain ng impeachment complaint laban sa presidente. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Ayon kay VP Duterte, kabilang sa mga impeachable offense ng Pangulo ang pagtanggi niya na sumailalim sa drug test. Ito raw ay betrayal of public trust. Nilabag din umano ng Pangulo ang konstitusyon ng payagan ang International Criminal Court na makapasok sa Pilipinas. Labag din daw sa saligang batas ang pagbayag umano ng Pangulo sa budget insertions. Ang ebidensya raw nito ay kanyang pagpirma sa General Appropriations Act. Hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Accountable siya because he allowed the insertions. Sabi pa ng bise, handa siyang pumalit bilang Pangulo kung sakali. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang Malacanang tungkol sa mga sinabi ng bise. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.